Buntis si Yana. 3 salita. Malamig, matalas. Tila humiwa sa mainit na hangin sa loob ng kanilang maliit na kusina. Hinawakan ni Lyra ang sandok na ginagamit niya sa paghalo ng paboritong arroz caldo ni Darren. Umalis ka na. Parang nabasag ang lahat sa paligid ni Lyra. Tila gumuho ang sahig na tinatapakan niya. May ugong sa kanyang tenga na mas malakas pa sa mahinang pagkulo ng lugaw sa kalan. Hindi niya narinig ang sarili niyang paghinga. Ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 10 taon. Ang lalaking inaalagaan niya tuwing magkakasakit. Nakatayo ngayon sa harap niya, pero ang mga mata ay walang buhay. Walang emosyon. Sa isang iglap, bumalik sa isip ni Lyra ang 3 taon na nakalipas. Ang perang pinambayad niya sa review center para sa promotion exam ni Darren. Iyon ang perang para sana sa maliit na negosyong pinapangarap niya. Naalala niya ang sinabi niya noon, para sa future natin to. Ngumiti si Darren noon. Niyakap siya. Ngayon, ang future na yon ay may pangalan na Yana. Hindi siya tinitingnan ni Darren sa mata. Dumiretso ito sa kanilang kwarto. Narinig ni Lyra ang pagbukas ng aparador, ang kaluskos ng mga damit na hinahablot mula sa sabitan. Bawat tunog ay parang suntok sa kanyang sikmura. Lumabas si Darren na may dalang isang maliit na bag. Kinuha niya ang kanyang relo at wallet sa ibabaw ng telebisyon. Gumalaw siya na parang estranghero sa sarili nilang pamamahay. Parang matagal na niya itong plinano. Huminto si Darren sa tapat ng mesa. May iniwan siyang ilang piraso ng papel na pera sa ibabaw nito. Hindi makapal, pero hindi rin kakarampot. Parang bayad. Bayad para sa 10 taon ng pag-aaruga. Bayad para sa mga gabing puyat. Bayad para sa mga pangarap na isinantabi niya. Ang kamay ni Lyra, na kanina lang ay mainit dahil sa pagluluto, ngayon ay nanginginig at nanlalamig. Tiningnan niya ang pera. Pagkatapos ay ang mukha ni Darren. Naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi. Ang kahit anong bakas ng pagmamahal na minsan ay naramdaman niya. Pero wala. Darren, sinubukan niyang magsalita. Pero ang boses niya ay basag. Pero huli na ang lahat. Isang malakas na pagsara ng pinto ang sumagot sa kanya. Naiwan si Lyra na nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagkulo ng arroz caldo sa kalan. Ang amoy ng luya at manok na kanina lang ay simbolo ng pag-aaruga. Ngayon ay parang nanunuya. Ang katahimikan, napakabigat. Hindi gumalaw si Lyra. Ang malakas na pagsara ng pinto ay tila humigop sa lahat ng hangin sa loob ng bahay. Ang tanging naiwan ay isang nakabibinging katahimikan. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang sikat ng araw na kanina'y dumadampi sa sahig ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng kulimlim na ilaw ng hapon. Ang arroz caldo sa kalan ay lumamig na, naglalangib na ang ibabaw nito. Sa labas, sa tapat ng kanilang bintana, nag-aalala si Aling Nelia, ang may-ari ng maliit na karinderya sa kanto. Nakita niya ang pag-alis ni Darren na may dalang bag. Hindi ito nagpaalam. Nakita niya ang pag-ilaw ng bumbilya sa loob ng bahay ni Lyra. Pero wala siyang maramdamang anumang galaw. Kumatok siya ng marahan. Lyra? Hija? Okay ka lang ba dyan? Walang sagot. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Nakita niya ang figura ni Lyra. Nakaupo sa isang silyang kahoy, nakatingin sa kawalan. Diyos ko po, bulong ni Aling Nelia sa sarili. Lumapit sa kanya ang isa pa nilang kapitbahay, si Marites, na bibili sana ng suka. Anyari, Aling Nelia? Tanong nito. Umiling si Aling Nelia. Hininaan niya ang kanyang boses. Umalis si Darren, may dalang bagahe, at si Lyra, parang naging bato. Biglang naalala ni Aling Nelia ang nangyari noong 1 taon. Noong na-dengue ang nanay ni Darren na si Elena at na-ospital. Halos 1 linggo si Lyra hindi umuwi. Sa ospital lang siya natutulog, sa isang plastik na upuan. Siya ang nagpupunas sa biyenandya.
Siya ang nagpapakain. Siya ang nagbabantay sa dextrose. Si Darren dumadalaw lang saglit dahil busy raw sa trabaho. Hey! Buntong hininga ni Aling Nelia, puno ng hinanakit. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng batang yan. Ganyan lang, walang utang na loob, ang mag-inang yan. Umuwi si Aling Nelia sa kanyang karinderya. Nagluto siya ng mainit na sopas, iyong puno ng gulay at manok. Inilagay niya ito sa isang mangkok, tinakpan, at dinala pabalik sa bahay ni Lira. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niya lang itong ipinatong sa may tapat ng pinto. Isang munting alay ng pagkalinga sa gitna ng kataksilan. Gabi na nang sa wakas ay gumalaw si Lira. Naramdaman niya ang paninigas ng kanyang mga kasukasuan. Hindi dahil sa sopas na nasa labas. Hindi dahil sa gutom. Tumayo siya at ang mga binti niya ay tila nangangalay. Naglakad siya, hindi papunta sa kusina o sa pinto. Naglakad siya papunta sa luma nilang salamin sa kwarto. At doon, tiningnan niya ang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may maputlang labi. Ang mga mata niya ay walang kislap, malalim at pagod. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Ito ang mukha ng isang babaeng ibinigay ang lahat. At ngayon ay naiwang walang-wala. Hindi niya nakilala ang sarili niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng sakit at pagkalito. Sino ka na? Kinabukasan, nagsimula siyang kumilos na parang robot. Walang emosyon, walang luha. Kinuha niya ang isang malaking karton na kahon. Isa-isa, pinulot niya ang mga gamit ni Darren. Ang mga damit nito na nakasampay pa, maingat niyang tiniklop. Ang mga medalyong na panalunan nito sa basketball noong binata pa, ibinalot niya sa lumang dyaryo. Ang paborito nitong tasa, na may nakasulat na World's Best Husband, sandali niyang tinitigan bago ito maingat na inilagay sa loob ng kahon. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang isa pang maalikabok na kahon. Hindi ito kay Darren. Sa kanya ito. Binuksan niya ito. Mga lumang photo album. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang litrato ang pumukaw sa kanyang pansin. Kupas na ito. Silang dalawa ni Marites, ang kanyang college best friend, na nakasuot ng katawa-tawang costume para sa isang play sa kanilang unibersidad. Magulo ang buhok nila at parehong tumatawa ng malakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lira. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya, halos parang ubo. Matagal na silang hindi nagkikita ni Marites. Simula nang ikasal siya, unti-unti na silang nawalan ng komunikasyon. Kinuha niya ang kanyang luma at basag screen na cellphone. Hinanap niya ang pangalan ni Marites sa social media. Nakita niya ito. Maayos na ang buhay nito. Base sa mga litrato, mukhang nagtatrabaho ito sa isang NGO. Laging nasa iba't ibang probinsya, tumutulong sa mga komunidad. Naglakas loob siya. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Tess, pwede ba tayong mag-usap? Halos agad-agad, nakita niyang scene na ito. At ilang segundo lang, tumunog ang kanyang telepono. Si Marites, Lira. Oh my God, kamusta ka na? Masiglang bati nito. Hindi nakasagot si Lira. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Kinahapunan, isang kotse ang huminto sa tapat ng bahay ni Lira. Bumaba si Marites. Maayos ang pananamit. Baka sa muka ang pag-aalala. Nang makita niya si Lira sa may pinto, maputla, pagod at payat, agad niya itong niyakap. Lira, anong nangyari sa'yo? Doon, sa balikat ng kanyang kaibigan, ibinuhos ni Lira ang lahat ng sakit. Nakinig si Marites nang walang paghusga. Nang matapos si Lira, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Hindi ka pwedeng manatili dito, Lira. Malulunod ka lang sa lungkot, sabi ni Marites. Sumama ka muna sa akin. Malayo dito. May project kami sa isang probinsya sa Visayas. Anong gagawin ko doon?
Tanong ni Lira. Ang boses ay paos. Mag-volunteer ka. Tumulong ka. Maging busy ka. Promise, Lira. Minsan, ang pinakamagandang paraan para gamutin ang sarili mong sugat ay ang paghilom sa sugat ng iba. Tumingin si Lira sa kahon na puno ng mga gamit ni Darren, isang kahon na puno ng 10 taon ng kanyang buhay na nasayang. Pagkatapos, tumingin siya sa kamay ni Marites na nakaalok sa kanya, isang kamay na nag-aalok ng panibagong simula. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya. Mahinang-mahina, pero buo. Isang linggo ang lumipas. Sina Darren at Yana ay nakalipat na sa isang bagong condominium unit sa Makati. Mas maliit ito kaysa sa bahay nila ni Lira, pero mas moderno at mas sosyal. Sabi ni Yana. Ang unang ginawa ni Yana ay mag-post sa social media, picture ng mga paa nila na may caption na, New beginnings with my one and only, I'm blessed. Picture ng kamay niya na nakahawak sa tiyan niya. Mommy and Daddy can't wait to meet you, little one. Bawat sulok ng unit, bawat bagong gamit, kailangan may litrato. Para kay Darren, ito ang upgrade na gusto niya. Ang buhay na laging nakikita niya sa mga post ng mga boss niya. Pero sa gitna ng mga ngiti para sa kamera, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, dinala nila si Nanay Elena para mag-dinner sa kondo. Nagluto si Yana ng pasta, isang bagay na hindi nito madalas gawin. Wow, ang ganda naman dito, anak, sabi ni Nanay Elena, pero ang mga mata niya ay tila naghahanap ng kung ano. Masaya ka ba dito, Darren? Oo naman, Ma. Mabilis na sagot ni Darren. Ito na yung bagong simula namin. Kumusta na pala si Lira? Tanong bigla ni Nanay Elena. Natigilan si Darren. Si Yana, na abala sa pag-aayos ng pagkain sa plato, ay bahagyang sumimangot. Ma, wag na natin siyang pag-usapan, sabi ni Darren, medyo inis. Tapos na yon. Tumahimik si Nanay Elena. Habang kumakain, panay ang kwento ni Yana tungkol sa mga plano niyang bilhin para sa baby. Imported na stroller, mamahaling kuna. Gusto ko the best para sa anak natin, babe. Practical lang. Pagkatapos kumain, habang nagliligpit si Yana, tahimik na kinuha ni Nanay Elena ang isang panyo mula sa kanyang bag. Lumana ito. May borda ng maliliit na bulaklak na sampagwita sa gilid. Dahan-dahan niyang ipinunas iyon sa kanyang bibig. Naalala ni Darren, si Lira ang nagborda niyon para sa kanya noong birthday niya. Bago umuwi, sinabi ni Darren, Ma, sa susunod na linggo, samahan mo kami ni Yana sa check-up niya para makita mo yung apo mo sa ultrasound. Ay babe, biglang sabat ni Yana. Nag-text yung OB ko, cancel daw yung appointment. May emergency conference daw siya sa Singapore. Tumangulang si Darren. Pero sa isip niya, ito na ang pangalawang beses na may biglaang dahilan si Yana para hindi siya makasama sa check-up. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Darren, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Hello? Good morning. Is this Mr. Darren Ocampo? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Yes, speaking. Sir, from St. Luke's Hospital Billing Department po. Follow-up lang po regarding an outstanding balance from last year. For Mrs. Elena Ocampo's admission. Kumunot ang noo ni Darren. Ano? Akala ko bayad na yan. May maliit pa pong balance, sir, para sa mga laboratory tests na hindi na-cover ng PhilHealth. Matagal na po itong nakapending. Biglang may kumirot sa dibdib ni Darren. Naalala niya. Noong araw na yon, wala siyang pera. Si Lira. Si Lira ang kumuha mula sa sarili niyang ipon, ang perang para sana sa maliit na negosyo niya, para bayaran ng lahat. Isang biglaang bigat ng konsensya ang dumagan sa kanya. Malayo sa ingay at gulo ng Quezon City, sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Iloilo, ibang-iba ang umaga ni Lira. Ang gumigising sa kanya ngayon ay hindi na ang tunog ng alarm clock, kundi ang tilaok ng mga manok
at ang amoy ng mamasa-masang lupa. Kasama siya sa medical mission na inorganisa ng NGO ni Marites. Ang trabaho niya ay simple lang, tumulong sa pag-aayos ng mga gamot, maglista ng pangalan ng mga pasyente, at mag-abot ng mga relief goods. Sa unang mga araw, para siyang nawawala. Naninibago. Vague ang mga galaw niya. Minsan, nabibitawan niya ang mga kahon. Minsan, mali ang pagkakasulat niya sa mga pangalan. Ang init ng araw ay nakakapaso sa balat at ang pagod sa pagbubuhat at paglalakad ay nanunuot sa kanyang mga buto. Pero hindi siya tumigil. Sa bawat kahon ng gamot na inaayos niya, ginugunitan niya ang aparador ni Darren na niligpit niya. Pero ngayon, imbes na damit ng isang taong nanakit sa kanya, mga gamot na makakatulong sa iba, ang hawak niya. Sa bawat pangalan na isinusulat niya, nakikinig siya sa kwento ng mga tao. Mga magsasakang pagod ang mga kamay, mga inang nag-aalala para sa kanilang mga anak. Nakikita niya sa mga mata nila ang mga hirap na mas malaki pa sa sarili niyang pighati. Dahan-dahan, ang bigat sa kanyang dibdib ay napapalitan ng ibang pakiramdam. Pagod, oo. Pero isang pagod na may kabuluhan. Isang hapon, habang namamahagi siya ng mga bitamina para sa mga mata, may isang batang babae na lumapit sa kanya. Marusing ito at may sipon, pero ang mga mata ay nagniningning. Inabutan siya nito ng isang maliit na bulaklak na pinitas nito sa damuhan. Isang dilaw na bulaklak ng gumamela. "Para sa'yo, ate," sabi nito, sabay takbo pabalik sa kanyang ina. Hinawakan ni Lyra ang bulaklak, isang bagay na napakasimple, isang regalong hindi humihingi ng kapalit, isang pasasalamat na hindi kailangang pagsilbihan ng 10 taon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang siya ay tunay na nakikita. Naramdaman niyang may halaga siya. Hindi niya namalayan, may isang matandang lalaki na kanina pa pala siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Si Dr. Arturo Santos, ang pinuno ng medical mission, isang respetadong doktor na inilalaan ng buhay sa pagtulong sa mga mahihirap. Nakita niya ang husay ni Lyra sa tahimik na pag-oorganisa. Nakita niya ang kanyang pasensya. Higit sa lahat, nakita niya ang kanyang puso. Kinagabihan, habang nag-aayos si Lyra ng mga natirang gamot sa kanilang makeshift na clinic, nilapitan siya ni Dr. Santos. "Hija," tawag nito sa kanya. Ang boses ay mahinahon, pero may bigat. Nagulat si Lyra. "Po, Doc?" "Kanina pa kita pinagmamasdan," sabi ng doktor. "Maayos kang kumilos. Mabilis kang matuto." Tumingin si Dr. Santos sa mga estante ng gamot na nakaayos ayon sa alpabeto. "May nakikita akong potensyal sa'yo, Hija." Pagpapatuloy niya, ang boses ay kalmado. Natigilan si Lyra. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na bahagyang marumi pa dahil sa alikabok mula sa mga kahon. "Po? Sa akin po, Doc?" Halos pabulong niyang tanong. "Hindi po ako nakapagtapos ng medisina. Tumutulong lang po ako." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng matandang doktor. Hindi lahat ng laban sa larangan na ito ay nangangailangan ng doktor, paliwanag niya. Kailangan din namin ng mga taong may puso at may kakayahang mag-organisa. Isang taong kayang siguraduhin na ang tulong ay nakakarating sa mga dapat nitong kalagyan. Itinuro niya ang mga kahon ng gamot. "Nakita ko kung paano mo inayos ang mga yan. Walang nag-utos sa'yo. Nakita ko ang pasensya mo sa mga tao kanina. Iyan, Hija. Hindi iyan natututunan sa libro." Huminga ng malalim si Dr. Santos. "Gusto kitang i-train." Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lyra. Ang salitang i-train ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Para saan? Hindi para maging doktor. Tila nabasa ng doktor ang nasa isip niya. Kundi para maging isang mahusay na medical mission coordinator. Isang taong mamamahala sa logistics,
sa supplies, sa mga volunteers. Kailangan namin ng tulad mo. Nakatitig lang si Lyra sa matandang doktor, hindi makapagsalita. 10 taon, ang tanging training niya ay kung paano maging isang mabuting asawa, kung paano unahin ang iba bago ang sarili. Ngayon, may 1 taong nakakakita sa kanya ng ibang bagay. Isang bagay na hindi niya nakita sa sarili niya. Isang pinto ang biglang nagbukas sa harap niya. Isang pinto na hindi niya kailanman inakalang iiral. At sa unang pagkakataon, naisip niya, baka nga, mayroon pa siyang ibang pwedeng kahinatnan. Baka nga, hindi pa ito ang katapusan. Ang ilaw mula sa grand chandelier ay kumikinang sa mga biso ng ngoy. Nasa isang engranding ballroom sa isang hotel sa Taguig, sina Darren at Yana para sa anniversary party ng kumpanya ni Darren. Nakasuot si Yana ng isang eleganteng maternity dress at hindi niya binibitiwan ang braso ni Darren. Larawan sila ng isang masayang mag-asawa na naghihintay sa kanilang unang anak. Nakangiti si Darren. Ipinapakilala si Yana sa kanyang mga kasamahan. Ito ang buhay na gusto niya. Ang paghanga sa mata ng iba. Sa isang grupo, kasama nila ang isa sa mga manager, si Gang Reyes, isang babaeng kilala sa pagiging prangka. "You're glowing, Yana!" Bati ni Gang Reyes. "Ang swerte naman ni Darren. How's the pregnancy journey so far?" Ngumiti ng malapad si Yana at nagsimulang magkwento. "Oh, it's been a roller coaster. Noong first trimester, grabe ang morning sickness ko at sobrang emosyonal. Pero now, sa second trimester, feeling ko ang lakas-lakas ko na. We just had our congenital anomaly scan last week and the doctor said our baby is perfectly healthy. Thank God. Lahat ay tumatango, pero si General Reyes ay bahagyang kumunot ang noo. Congenital anomaly scan? Isn't that usually done between 18 to 22 weeks? Akala ko ba you're just on your 4th month?" Natigilan si Yana. Nag-iba ang ngiti niya. Oo. Pero, advanced yung clinic ko. They use a special machine. Very high-tech. Okay. Sabi ni General Reyes, hindi pa rin kumbinsido. "Anong pangalan ng OB mo? Baka kilala ng asawa ko, OBGYN din kasi siya." Namutla si Yana. "Ay tita, she's very private. Ayaw niyang pinag-uusapan ang mga pasyente niya." Bigla siyang humawak sa braso ni Darren. "Babe, I feel dizzy. Can we get some air?" Dinala siya ni Darren palayo sa grupo, pero narinig pa niya ang bulong ni Gang Reyes sa isang kasama. Something's off. Habang nakaupo sila sa isang sulok, nakita ni Darren na abala si Yana sa kanyang telepono. Pagkalipas ng ilang minuto, inakala siguro ni Yana na hindi siya nakatingin. Mabilis nitong kinuha ang isang baso ng red wine mula sa isang dumadaang waiter, uminom ng isang mabilis na lagok at agad na ibinalik sa tray na parabang napapaso. Nanlaki ang mga mata ni Darren. Ang babaeng laging nagsasabing kahit anong isacrifice ko para sa baby natin ay umiinom ng alak. Hindi siya nakakibo. Kinagabihan, pag-uwi nila sa kondo, lasing si Yana at nakatulog agad. Hinahanap ni Darren ang susi ng kotse sa bag ni Yana. Habang kinakapa niya ang loob, may nahawakan siyang isang lukot na papel. Resibo? Kinuha niya ito at binuksan. Resibo mula sa isang kilalang botika. May petsang noong nakaraang linggo lang. Hindi ito resibo para sa prenatal vitamins. Hindi para sa anumang gamot na may kinalaman sa pagbubuntis. Ito ay resibo para sa isang mamahaling prosthetic silicone belly. Nanlamig ang buong katawan ni Darren. Tinitigan niya ang resibo. Paulit-ulit na binabasa ang pangalan ng produkto. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang mga kinanselang check-up. Ang mga sagot na paiba-iba. Ang pag-inom ng alak. Ang buong pagbubuntis na ito ay isang kasinungalingan. Isang malakas na kulog ang gumising kay Lyra. Ang kaninang kalmadong gabi sa paanan ng bundok ay biglang naging isang maingay na unos. Ang hangin ay humahagupit sa yero
ng kanilang pansamantalang klinika. At ang ulan ay bumubuhos na parang ibinubuhos mula sa isang dambuhalang timba. Sa loob ng ilang oras, ang maliit na ilog na malapit sa kanilang baryo ay umapaw. Nagkaroon ng maliit na landslide sa kabilang kalsada. Epektibong ikinukulong ang kanilang buong medical team sa maliit na komunidad. Ang pinakamasama sa lahat, si Dr. Santos ay nasa kabilang bayan. Dumalo sa isang meeting kasama ang lokal na pamahalaan. Hindi ito makabalik. Ang linya ng telepono at signal ng cellphone ay nawala. Nagsimula ang gulat sa mga volunteers. Ang iba ay bata pa at ito ang kanilang unang misyon. Paano na tayo? Tanong ng isang nanginginig na nurse. Paano kung may emergency? Nasaan ang mga extra supplies ng pagkain? Tanong naman ng isa pa. Sa gitna ng nagsisimulang kaguluhan, huminga ng malalim si Lyra. Ang babaeng dati ay natutuliro sa pagsara lang ng isang pinto. Ngayon ay nakaramdam ng kakaibang kalma. Naalala niya ang training na ibinigay sa kanya ni Dr. Santos. Ang pag-oorganisa. Ang pag-iisip ng maaga. Teka, sabi niya, ang boses niya ay hindi malakas, pero sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Kalma lang tayo. Naglakad siya papunta sa bodega, isang maliit na kwarto kung saan nakatambak ang mga kahon. Alam niya ang kwartong ito. Siya ang nag-ayos nito noong nakaraang linggo. Ang mga relief goods at delata nandito sa kaliwang bahagi, sabi niya habang itinuturo ang mga kahon. Ang mga gamot para sa lagnat at sugat nasa kanang estante. Ang mga emergency kit kasama ang flashlight at baterya nasa ilalim ng lamesa. Namangha ang lahat sa kanya. Alam niya ang eksaktong lokasyon ng lahat ng bagay. Maghiwa-hiwalay tayo, utos niya. Tila isang natural na leader. Ang mga nurse, ihanda ang first aid station. Baka may mga masugatan. Ang iba, tulungan akong i-check ang mga bahay na malapit sa ilog. Siguraduhin nating nakalikas na sila. Walang nagtanong, walang kumuwestiyon. Sumunod sila. Sa kasagsagan ng ulan, suot ang isang lumang kapote, pinuntahan ni Lyra ang mga kubo. May isang matandang babae siyang natagpuan na bahagyang nasugatan ang paa dahil sa pagkadulas. Ginamit ni Lyra ang sarili niyang alampay, ang tanging tuyong tela na dala niya, para pansamantalang takpan ang sugat nito bago niya ito inalalayan pabalik sa klinika. Kinaumagahan, humupa ang bagyo. Ang natira ay ang bakas ng pinsala, mga putik, mga nabuwal na sanga. Ngunit sa loob ng klinika, maayos ang lahat. Ang mga tao ay ligtas. May mainit na kape at pagkain. Nang sa wakas ay makatawid si Dr. Santos pabalik sa baryo, ito ang kanyang naabutan. Isang sitwasyong maayos at kontrolado. Nakita niya si Lyra na nag-aabot ng lugaw sa mga bata. Ang mukha ay pagod, pero ang mga mata ay alerto. Nilapitan niya ito. Tiningnan niya ang buong paligid, ang organisadong sistema na naitayo habang siya ay wala. Isang ngiti ng paghanga ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi ako nagkamali sa'yo, sabi ni Dr. Santos, tinatapik ang balikat ni Lyra. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na ang babaeng tinanong niya sa salamin ng "Sino ka na?" ay unti-unti nang nagkakaroon ng kasagutan. Buong araw sa opisina, hindi mapakali si Darren. Ang imahe ng resibo ay nakatatak sa kanyang isipan. Prosthetic silicone belly. Paulit-ulit. Hindi siya umuwi agad. Nagpunta muna siya sa isang bar at uminom ng 2 bote ng serbesa. Sinusubukang buuin ang kanyang tapang. Paano niya haharapin si Yana? Anong sasabihin niya? Ang kahihiyan. Ang katangahan. Napakatindi. Pagdating niya sa kondo, naabutan niya si Yana na nanonood ng TV, suot ang karaniwan nitong maluwag na damit pambahay. Nakapatong ang mga kamay nito sa malaki nitong tiyan. Biglang nasuklam si Darren sa nakikita niya. Isang malaking kasinungalingan. Pinatay niya ang telebisyon. "What's your problem, babe?" Inis na tanong ni Yana.
Hindi sumagot si Darren. Sa halip, kinuha niya ang lukot na resibo mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa coffee table sa harap ni Yana. Napatitig si Yana sa papel. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. "Ano to, Yana?" tanong ni Darren. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng bagsik. "Ano to?" "Darren, I can explain." Nagsimulang manginig ang boses ni Yana. "Explain? Anong i-explain mo? Na lahat ng ito, isang malaking palabas lang? Na ginawa mo akong tanga sa harap ng lahat?" Dito na nagsimulang umiyak si Yana. Hindi isang simpleng iyak. Isang hagulgol na puno ng drama. Isang performance na pang-artista. "Hindi mo naiintindihan, Darren." Sigaw niya pabalik. "Ginawa ko lang to dahil mahal na mahal kita. Dahil alam kong gustong-gusto mo nang magkaanak. Dahil natakot akong iwanan mo ako." Hinawakan niya ang tiyan niya. "Kasalanan mo to. Pinressure mo ako. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kailangan kong gawin to." Napatanga si Darren. Ang sisi ay ipinapasa sa kanya. Halos maniwala siya. Halos bumigay siya sa pag-iyak nito. Pero nakita niya ang isang bagay sa gilid ng sofa. Ang cellphone ni Yana. Umilaw ito. At sa lock screen, kitang-kita ang isang notification mula sa isang online forum. Ang preview ng mensahe ay malinaw. "Sis, effective ba yung fake miscarriage scene? Need tips, pulse." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Darren. Plinano. Lahat ng ito ay plinano. "Tapos na tayo, Yana," sabi niya. Ang boses ay walang laman. Biglang nagbago ang mukha ni Yana. Nawala ang mga luha. Napalitan ito ng purong takot at desperasyon. Alam niyang ito na ang katapusan. Kailangan niya ng huling alas. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Isang pekeng sakit. Bumagsak siya sa sahig. "Ah, Darren!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng paghihirap. "Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko!" Tumingin siya kay Darren. Ang mga mata ay nanlalaki. Puno ng mga pekeng luha. "Darren! Ang baby natin!" Ang huling desperadong pag-arte ay nagsimula na. Lumipas ang halos 3 taon. Ang 3 taon na yon ay hindi na sayang para kay Lyra. Mula sa pagiging isang simpleng volunteer, siya ay naging pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Dr. Santos. Ang training na sinabi nito ay hindi biro. Isinabak siya sa iba't ibang aspeto ng pamamahala. Natuto siyang gumawa ng mga project proposal, makipag-usap sa mga donor mula sa malalaking kumpanya at mag-organisa ng logistics para sa mga medical mission sa pinakamalalayong lugar sa Pilipinas, mula sa kabundukan ng Cordillera hanggang sa mga isla ng Sulu. Ang dati niyang takot sa pakikipag-usap ay napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. Natuklasan niyang ang kanyang tahimik na kalikasan ay hindi kahinaan, kundi kalakasan. Mas marunong siyang makinig. Mas matalas siyang makiramdam sa pangangailangan ng iba. Nag-aral siya ulit. Kumuha siya ng mga short courses sa project management at public health administration. Ang perang dating inilaan niya para sa pangarap na negosyo ay ipinundar niya ngayon sa sarili niyang edukasyon. Isang araw, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa isang entablado. Nagsasalita sa harap ng mga opisyal ng Department of Health. Ipinipresenta ang tagumpay ng kanilang huling proyekto. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, ang mga taong dati ay tinitingala lang niya sa TV ay lumapit para kamayan siya. "Excellent work, Mrs. Santos. Congratulations on a successful project, Lyra." Sa mga sandaling iyon, ang pangalang Lyra ay hindi na lang pangalan ng isang asawa. Ito ay pangalan ng isang taong may nagawa. Isang hapon, habang nasa kanyang maliit na opisina sa headquarters ng NGO sa Quezon City, tinitingnan niya ang isang lumang litrato sa kanyang wallet. Ito yung litrato niya na kinuha ni Darren noong unang anibersaryo nila. Isang babaeng may pagod na mga mata pero pilit na ngumingiti. Tinitigan niya ito. Ngumiti siya ngayon, hindi isang pilit na ngiti,
kundi isang ngangiting mapagpasalamat. Nagpapasalamat siya sa babaeng yon sa litrato. Nagpapasalamat siya sa kanyang katatagan dahil kung hindi dahil sa sakit na pinagdaanan nito, hindi niya marahil natagpuan ang lakas na meron siya ngayon. Nasa gitna siya ng pagmumuni-muni nang pumasok ang kanyang assistant, si Ana. Ma'am Lyra, handa na po ang lahat para sa event natin bukas sa St. Luke's, sabi nito. Darating na po mamayang gabi ang mga delegado mula sa World Health Organization. Tumango si Lyra. Ito ang pinakamalaking proyekto na pinamunuan niya. Isang international medical conference kung saan ang kanilang NGO ang host. Buwan niya itong pinaghandaan. Good, sabi ni Lyra. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Let's do a final walkthrough. I want everything to be perfect. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak at may direksyon. Dumiretso siya sa service vehicle na naghihintay sa kanya, papunta sa St. Luke's Hospital sa Quezon City para sa huling pag-iinspeksyon. Habang nasa daan, hindi niya alam na ang landas na tinatahak niya ay ang parehong landas na magdadala sa kanya pabalik sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang sigaw ni Darren ay umalingaw-ngaw sa malawak at malamig na lobby ng St. Luke's Hospital. Alalang-alala niyang itinutulak ang wheelchair kung saan nakaupo si Yana na patuloy sa pag-iyak at pagdaing. Pero ang reaksyon na nakuha niya ay hindi ang inaasahan niya. Imbes na magmadaling mga nurse, ang sumalubong sa kanya ay isang kakaibang katahimikan. Ang lobby ay mas abala kaysa karaniwan, pero hindi sa mga pasyente. Puno ito ng mga taong maayos ang pananamit. Ang iba ay mga dayuhan at may mga security personnel na nakatayo sa bawat sulok. Hindi para manakot, kundi para magbigay galang. Sir, dahan-dahan lang po, sabi ng isang guard na lumapit sa kanya. Ano po ang emergency? Buntis ang asawa ko. Dinudugo siya. Halos pasigaw na sagot ni Darren. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Itinuro ng guard ang direksyon papunta sa emergency room, pero habang itinutulak ni Darren ang wheelchair, narinig niya ang bulungan ng dalawang nurse na nakatayo malapit sa information desk. Naku, may iskandalo pa sa araw na to, sabi ng isa. Andyan pa naman si Ma'am Lyra at ang mga bisita niya. Hayaan mo na, andyan naman ang team ni Ma'am Lyra para ayusin yan. Basta siguraduhin nating hindi sila makakaistorbo sa conference. Ma'am Lyra? Parang may kung anong tumusok sa tenga ni Darren. Imposible. Isang pangkaraniwang pangalan lang siguro. Pero habang papalapit siya sa ER, ang kanyang mga mata ay hindi mapigilang maglibot. Nakita niya ang isang grupo ng mga doktor na nakatayo sa gilid ng hallway. Sila ay nakikipag-usap sa isang babae. Ang babae ay nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng isang simple pero eleganteng itim na blazer at slacks. Ang buhok nito ay maayos na nakatali sa isang bun. May isang awtoridad sa tindig nito sa paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay habang nagpapaliwanag. At doon, nakita ni Darren ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Isang matandang doktor na mukhang senior consultant ang tumango sa sinabi ng babae at bahagyang yumukod bilang tanda ng respeto bago umalis. Isang paggalang na hindi ibinibigay basta-basta. Si Yana sa wheelchair ay nagsimula na namang mag-eskandalo. Babe, ang sakit, bilisan mo! Ang ingay ni Yana ang nagpatigil sa pag-uusap ng grupo at dahan-dahan ang babaeng nakatalikod ay lumingon. Huminto ang mundo ni Darren. Hindi na ito ang Lyra na may pagod na mga mata. Hindi na ito ang Lyra na amoy kusina. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay kalmado, matatag. Ang mga mata niya, na minsan ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ngayon ay may talas at talino. Sa gitna ng kaguluhan na nililikha ni Yana, sa gitna ng abalang lobby ng ospital, nagtama ang kanilang mga mata.
Tumagos ang tingin ni Lyra sa kanya. Isang tingin ng pagkilala, pero walang init, walang galit, walang sakit. Parang tumitingin lang siya sa isang estranghero. At para kay Darren, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Tuluyan nang nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Yana. Habang naghihintay sila sa labas ng ER, patuloy ang pagdadrama niya. Babe, baka mawala ang baby natin. Darren, please, kailangan ko ng tulong mo. Pero hindi na siya pinapansin ni Darren. Nakatayo lang siya, nakatulala. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. Maya-maya, lumabas ang isang nurse. Mr. Ocampo? Opo, sagot ni Darren. Follow us please. Ia-admit na po namin ang misis mo. Sa loob ng examination room, pinasagot si Yana ng ilang tanong ng mga nurse. Kailan po ang huling regla niyo, ma'am? Ano po ang mga sintomas na nararamdaman niyo? May mga gamot po ba kayong iniinom? Sumagot si Yana. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Maya-maya, pumasok ang isang OB-GYN. Hindi masyadong bata, hindi rin masyadong matanda. Propesyonal ang itsura. Mrs. Ocampo, let's do a quick check, sabi nito. At nagsimula ng magsagawa ng isang quick examination. Sa labas, hindi mapakali si Darren. Inisip niya kung paano niya sasabihin sa kanyang ina. Inisip niya ang kahihiyan. Maya-maya, may narinig siyang isang boses. Boses ni Lyra. Dr. Reyes, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Nilingon niya. Nakita niya si Lyra na nakatayo. Kausap ang isang babaeng doktor na hindi niya kilala. Sa gitna ng lahat, parang isang ilaw ang kanilang eksena. Nag-usap sila ng ilang minuto at nang lumapit ang doktor sa kanya, alam na ni Darren na wala ng pag-asa. Mr. Ocampo, pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ng doktor. Ang boses ay mahinahon, pero diretsyo. Sumama si Darren sa kanya sa isang sulok ng hallway. Mr. Ocampo, based po sa aming mga preliminary tests, hindi po tugma ang resulta sa inaasahan namin, sinabi ng doktor. Walang senyales ng pagbubuntis. Parang tinamaan ng kidlat si Darren. Anong ibig sabihin niyo? Huminga ng malalim ang doktor. May mga indikasyon po ng panlilinlang. Tinuro ng doktor ang isang pahina sa kanyang folder. Hindi po maipaliwanag ang mga result ng HCG test. At may mga ebidensya po na may ginamit na paraan ng asawa niyo para magmukhang buntis. Hindi makapaniwala si Darren, hindi niya matanggap. Pero sinabi niya, may baby kami. Mr. Ocampo, it's possible na you've been a victim of a very elaborate scheme, sabi ng doktor, mahinahon pero malinaw. We're very sorry, Mr. Ocampo. We're doing our best to help you process this. Sa sandaling iyon, naririnig niya ang mga bulungan ng mga nurse, ang mga tingin ng mga pasyente. Naku, kawawa naman siya. Ang laki ng tiyan niya, akala ko talaga buntis. Kaya pala ang arte-arte niya. Naramdaman niya ang isang matinding kahihiyan. Nawala ang lahat ng kanyang katapangan. Nawala ang kanyang mundo. Nilingon niya din niya. Nakita niya si Lyra na nakatayo sa dulo ng hallway. Nakatingin sa kanya, walang emosyon. Hindi niya kailanman inisip na ang kahihiyang ito, ang lahat ng ito, ay magmumula sa kanya. At sa sandaling iyon, para kay Darren, alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Hindi na bumalik si Darren sa ER. Umalis siya. Umalis siya na tila wala ng pag-asa. Ang mga balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa opisina, ang dating paghanga kay Darren ay napalitan ng mga bulungan at panuna. Naku, akala ko ba maganda ang future niya? Ayun pala, puro fake lang. Ang kanyang mga kasamahan ay umiiwas na sa kanya. Ang mga boss niya, na dati ay hinahayaan lang ang kanyang mga kapritsyo ay biglang nagiging strikto. Si Yana, pagkalabas ng ospital, ay parang bula na naglaho. Wala na ang kanyang mga social media accounts. Walang sagot sa mga tuwag. Hindi na siya makita sa dati nilang kondo. Lahat ng koneksyon na pinaghirapan niyang itayo ay nawasak sa isang iglap.
Ang bagong simula ni Darren ay naging isang bangungot. Wala nang matirhan si Darren. Walang pamilyang babalikan, kundi ang kanyang ina. Nang dumating siya sa lumang bahay ng kanyang ina, naabutan niya ito na nakaupo sa sala, nanonood ng TV. Luma na ang bahay. May mga butas na ang bubong. Nag-iisip si Darren kung paano niya ito nagawang talikuran. Ma, mahinang tawag ni Darren. Humarap si Nanay Elena. Hindi siya galit. Hindi siya nagtataas ng boses. Pero ang mga mata niya ay puno ng matinding pagkadismaya. Isang disappointment na mas masakit pa sa anumang sigaw. Umuwi ka pala, sabi ni Nanay Elena. Ang boses ay kalmado, pero may bigat. Umupo si Darren sa tapat niya. Si Yana. Alam ko na, putol ni Nanay Elena sa kanya. Nabasa ko sa Facebook, kahit si Aling Nelia, nagagalit. Naramdaman ni Darren ang init sa kanyang pisngi. Hiya. Sinira mo ang buhay mo, Darren, sabi ni Nanay Elena. Sinira mo ang buhay mo dahil sa isang kasinungalingan at sinaktan mo ang taong pinakatapat sa'yo. Ang taong inalagaan ako noong may sakit ako. Ang taong hindi nang hingi ng kapalit. Si Lyra. Hindi makatingin si Darren sa kanyang ina. Walang masabi. Alam mo anak, patuloy ni Nanay Elena, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Akala mo, si Yana ang magbibigay sa'yo ng anak na gusto mo. Akala mo, ang bagong buhay mo ang magiging masaya. Pero ang totoo, ang pinakamatamis na bunga ay nanggagaling sa pinakamahirap na pagtatanim. At si Lyra, siya ang nagtanim noon. Pagkatapos, tumayo si Nanay Elena. Matulog ka na, mukha kang pagod. Habang paakyat si Darren sa lumang kwarto niya, nakita niya ang isang karton na nakapatong sa sulok. Ang karton na iniwan ni Lyra. Ang karton na naglalaman ng kanyang mga gamit. Binuksan niya ito. Amoy luma na. Amoy alikabok. Nandito pa rin ang kanyang mga lumang damit. Ang mga medalyong napanalunan niya. At sa ilalim, nakita niya ang kanyang lumang relo. Ang relong ibinigay ni Lyra sa kanya noong birthday niya. Matagal na. Nakabalot ito sa isang piraso ng tissue paper, maingat na inilagay. Hinawakan ni Darren ang relo. Malamig ito sa kanyang kamay. Naalala niya kung gaano kapagod si Lyra noon para lang mabilhan siya niyon. Naalala niya ang ngiti ni Lyra nang ibigay niya iyon. Ang bawat detalye ng 10 taon nilang pagsasama ay bumalik sa kanya. Ang mga sakripisyo, ang pagmamahal, ang katahimikan. Ngayon lang, naintindihan niya. Hindi lang siya nawalan ng asawa, nawalan siya ng isang kayamanan. Isang tunay na kayamanan na ipinagpalit niya sa isang peking ginto. Bumagsak si Darren sa kanyang lumang kama. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, umagulgol siya. Hindi dahil sa kahihiyan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagkilala sa sariling kamalian. Ang sakit ng pagsisisi. 1 taon pa ang lumipas. Sa isang liblib na barangay sa Palawan, abala si Lyra sa pagpaplano ng isang bagong rural health unit. Ang kanyang balat ay mas umitim na sa araw. Ang kanyang mga kamay ay mas sanay na sa paghawak ng blueprint kaysa sa sandok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon ng isang kalmadong kaligayahan. Malayo na siya sa babaeng nakulong sa kusina at sa mga pangarap ng iba. Ngayon, siya ang nagtatayo ng mga pangarap para sa mga komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Sa isang sulok ng Quezon City, ibang-iba na rin ang buhay ni Darren. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Hindi niya nakaya ang mga tingin at bulungan. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang maliit na hardware store, nagbubuhat ng mga semento at bakal. Mas mababa ang sweldo, mas mabigat ang trabaho, pero mas payapa ang kanyang isip. Hindi na siya lumalabas sa mga bar. Ang kanyang mga gabi ay ginugugol niya sa pag-aalaga sa kanyang ina. Si Nanay Elena ay matanda na at nanghihina. Si Darren ang nagluluto
naglilinis at nagpapainom ng gamot sa kanya. Sa bawat pag-aalaga, nadarama niya ang bigat ng utang na loob na matagal na niyang kinalimutan. Minsan, kapag nagpupunta si Darren sa karinderya ni Aling Nelia para bumili ng ulam, nakikibalita siya. Balita ko, Ma'am Lira mo, ayon, sikat na sikat. Nagpatayo na ng sariling foundation, sabi ni Aling Nelia habang isinusubo ang isang piraso ng longganisa. Ang dami ng natulungan. Talaga nga namang ang taong may puso, kahit saan ka man ilagay, magniningning. Nakangiti si Darren, hindi nang ngiti ng inggit, ngiti ng paghanga at pagtanggap. Isang hapon, nakita ni Darren ang isang poster sa barangay hall. Isang anunsyo para sa gaganaping fiesta sa susunod na linggo. Isang malaking larawan ang nasa gitna ng poster. Larawan ng isang babae. Si Lira. Nakasuot siya ng isang puting uniforme, nakangiti, habang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga bata. Siya ang magiging special guest speaker sa taon ng medical fair ng barangay. Balita ko, uuwi si Lira para sa pista ng barangay, sabi ni Aling Nelia, na naglalakad din papunta sa palengke. Hindi nito alam na narinig ni Darren ang sinabi niya. Natigilan si Darren. Ang mga pulso niya ay biglang bumilis. Si Lyra. Uuwi. Sa kanilang barangay. Makikita niya ito. Ang kanyang dating asawa, ang babaeng minsan niyang tinapon, ay babalik bilang isang bayani. Naramdaman niya ang isang matinding kaba. Ang takot na harapin siya. Ang takot na makita ang mga mata niyang wala ng init para sa kanya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang malalim na pagnanais. Ang huling pagkakataon na makita siya. At marahil, ang huling pagkakataon na humingi ng tawad kahit mula sa malayo. Mayroon pa ba siyang karapatang gawin iyon? Ang musika ng banda sa plaza ay masigila, kasabay ng tawanan ng mga bata at amoy ng inihaw na baboy. Puno ng kulay at buhay ang fiesta ng San Roque. Nakatayo si Darren sa isang sulok, sa ilalim ng malaking mangga, malayo sa karamihan. Nakaputing polo siya, simple at malinis. Hindi siya dumating para magsaya. Dumating siya para makita si Lira. Nakita niya ito. Nasa entablado si Lira, kausap ang mga opisyal ng barangay. Nakasuot siya ng isang simpleng Filipiniana blouse. Nagbibigay ng maikling mensahe tungkol sa kalusugan. Maganda siya. Mas payapa ang mukha niya kaysa dati. Ang mga ngiti niya ay totoo. Nang matapos siya, nagpalakpakan ng lahat. Lumapit sa kanya si Aling Nelia at niyakap siya ng mahigpit. Proud na proud ako sa'yo, Hija. Pinanood lang ni Darren. Hindi niya inakala na ang babaeng iniwan niya ay magiging isang ilaw para sa maraming tao. Hindi niya inakala na ang pagpapalaya niya kay Lira ay ang magbibigay dito ng pakpak. Walang karapatan siyang lumapit. Walang karapatan siyang magsalita. Sa gitna ng lahat ng tao, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. Hindi sa asawang nawala, kundi sa taong minsan niyang sinaktan. Ngayon, ang tanging pwedeng gawin ni Darren ay ang ipagdasal ang kanyang kaligayahan. Isang dasal na puno ng pagsisisi at pagtanggap. Habang papalayo si Lira sa entablado, nakaramdam siya ng kakaiba. Isang matalas na pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Darren, ang dating asawa niya. Payat. Nagbago. Nagkatitigan sila. Walang salitang lumabas. Walang galit sa mga mata ni Lira. Walang hinanakit. Purely pagkilala. Dahan-dahang tumango si Lira. Isang maliit, halos hindi mahalata na pagtango. Hindi ito pagtanggap pabalik. Hindi ito paanyaya. Ito ay pagtango ng pagpapalaya, pagkilala sa mga aral na natutunan, at, marahil, isang anyo ng tahimik na pagpapatawad. Naintindihan ni Darren. Yumuko siya. Isang pagyuko ng paggalang at pagpapakumbaba. Pagkatapos, lumakad siya papalayo. Dahan-dahan,
sa direksyon ng kalsada. Hindi na siya lumingon. Alam niya na ang kanyang landas ay iba na sa kanya. Naglakad si Lyra papunta sa isang maliit na tindahan ng halo-halo. Bumili siya ng 2 kutsara ng sorbetes na mangga, ang paborito niya. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng puno. Hindi kalayuan sa kung saan nakatayo si Darren kanina. Kinain niya ang isang kutsara at pagkatapos ang pangalawa. Matamis, malamig, at masarap. Nakita ni Lyra ang isang maliit na bata na naghahabulan sa plaza. Nakita niya ang mga mag-asawang magkahawak kamay. Nakita niya ang buhay na patuloy na umiikot. Ang pighati ay bahagi ng nakaraan. Ang galit ay nalusaw na. Nahanap niya ang kapayapaan, ang isang puso na payapa. Sa bandang huli, natutunan niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pananakit, ng pagnanakaw o ng pagpapanggap. Ito ay nangangailangan ng katapatan, ng integridad, at ng lakas ng loob na magmahal, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Naiwan sa kanya ang isang kapayapaan na hindi kailanman kayang bilhin ng pera o ng kasinungalingan.